Agyod ay masdom tako amin. Mayat dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Formal na tinanggap ng pamahalaang panlalawigan ng Apayao ang State of Stable Internal Peace and Security Seal nitong May 12. Ang nasabing selyo ay tanda na malaya na sa insurgency ang probinsya. Binigyang diin ng mga kinaukulan na ito ay bunga ng pagtutulungan ng bawat isa para sa pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad. Pulisya at militar, siniguro ang patuloy na suporta sa lalawigan. Magbabalita si Jonalyn Punciano. Today, we affirm before the nation, Apayao is insurgency-free. Apayao is in a state of stable internal peace and security. Ang deklarasyon ng State of Stable Internal Peace and Security ay nagpapahayag na ang lugar ay malaya mula sa komunistang teroristang grupo at nabibigyang daan ang napapanatiling pag-unlad. Mula sa Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police na ang pangunahing mangangasiwa sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa probinsya. To everyone who became part of this journey, our uniformed personnel, our leaders, our partners, and every Apayao, the recognition belongs to all of you. Let this not be the peak of our efforts, but this is the standard we must commit to uphold every day in every community for every Apayao. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang Philippine Army, Pulisya at DILG sa lahat ng tumulong para makamit ang nasabing estado. Kasabay nito ay siniguro nila ang kanilang suporta para sa lalawigan. With this declaration, makakaasa po kayo that the 5th Infantry Division will continuously support lahat po ng endeavors na gagawin ng Apayao for sustainable peace and inclusive development. Makasiguro kayo nga ti pulisya iti Cordillera ket tumulong sumuporta tapno ti talnaken kapya nga masagsagrat tayo tata ket tultuloy nga ma-experience tayo ken kastamet dagiti sumaruno nga henerasyon. The DILG CAR remains steadfast not only in supporting our LGUs but also as a committed partner in advancing coordinated efforts that uphold lasting and positive peace. We affirm our support to multi-stakeholder collaboration to ensure that our programs and development efforts reach those who need them most. We must more than ever work together and reinforce our shared responsibility to preserve what has been achieved and to continue building on it. Tiwala naman si Governor Elias Bulot Jr. na makakamit ng probinsya ang inaasam na karagdagang pag-unlad kasunod ng nasabing deklarasyon. Anya, malaking hamon ngayon kung ano pa ang ibang pag-unlad na maaari nilang ipakilala sa probinsya. With this declaration, it should be a commitment to each and every Apayao that we have to do our part. Aramiden tayo dagiti obligasyon tayo, especially kanyayo nga barangay official. Tada kayo dagiti frontliners. Ipulong nyo, ibagayo no adati umay mang burburibor. Mapan mangor organize iti association lefties, di ba? Ibagayo. Nananawagan naman ito sa mga residente ng Apayao na gawin ang kanilang parte para mapanindigan ang nasabing deklarasyon. Jonalyn Punciano para sa PIA News Cordillera. Kaugnay sa nasabing balita, natuldukan na rin ang ilang dekada na insurhensya sa lalawigan ng Kalinga. Probinsya idiniklara na ring insurgency-free. Karagdagang detalye mula kay Iril Siknao. Opisyal nang idineklara ang lalawigan ng Kalinga sa ilalim ng State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS. Ito ay nangangahulugan na ang probinsya ay ligtas,
payapa at malaya na sa impluwensya ng mga communist terrorist group. Nakaangkla ang makasaysayang deklarasyon sa Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 2026-023 na nagsasaad na nakamit na ng Kalinga ang generally peaceful at stable condition batay sa assessment ng mga otoridad. Tampok sa deklarasyon na ginanap sa Kalinga Sports Center nitong May 12, 2026 ang unveiling ng mga SSIPS seal ng pamahalaang panlalawigan at ng city at municipal local government units. Pinuri naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang tagumpay na ito. Nangako ang ahensya ng kanilang buong suporta para mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan at tuloy-tuloy na pag-unlad sa lalawigan. This recognition reflects years of steady work on the ground, consistent efforts to bring stability even to the most remote communities, and a commitment that has allowed families to feel safer and communities to move forward. The DILG remains steadfast, not only in supporting our LGUs, but also as a committed partner in advancing coordinated efforts that uphold lasting and positive peace. Ayon naman sa Philippine Army, ang deklarasyon ay turning point para sa pag-unlad ng probinsya. Pagpupugay rin umano ito sa alaala ng mga lumaban kontra insurhensiya. The state of stable internal peace and security is more than a security term. It is a green light for comprehensive development. It signals to investors, to business leaders, to tourists, and to our own people that Kalinga is safe. Safe to invest, safe to visit, safe to build, and safe to dream. Many soldiers fought here, many bled, and many of our brave military personnel paid the ultimate sacrifice on the soil of Kalinga. And today, as we gather in this ceremony, we honor them. Their sacrifices were not in vain. Because today, the province of Kalinga, they fought to protect now, stands before the nations as peaceful, stable, and progressing toward a brighter future. Sa pangunguna ni Governor James Edtuba, lumagda ang mga lokal na opisyal at mga stakeholders sa isang pledge of commitment para protektahan ang kapayapaan sa Kalinga. We commit ourselves to remain united in strengthening good governance, promoting inclusive development, creating opportunities for our people, and ensuring that future generations will inherit a province that is safe, progressive, and peaceful. Kaugnay ng deklarasyon ng SSIPS, formal nang inilipat ang pangunahing responsibilidad ng internal security operations mula sa kasundaluhan patungo sa pulisya. Your cooperation, trust, and active participation are the strongest foundation of stability. With your help, we can prevent crime, resolve conflicts, and build safer communities where families can live without fear. The AFP, the primary responsibility when it comes to internal peace, the DNP, I would like to give our assurance that we will do our best to utilize fully our resources for the maintenance of the gains that we have achieved. Ariel Siknao mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Patuloy na inilalapit ng pamahalaan ang iba't ibang serbisyo sa mga komunidad sa ilalim ng Retold Community Support Program. Mga residente ng Baoyan, Bolinay, Abra nagbinipisyo. Report hatid ni Jam Malingan. Iba't ibang serbisyo ng gobyerno ang napakinabangan ng mga residente sa Barangay Baoyan sa Bolinay, isa sa mga malalayong barangay sa lalawigan ng Abra. Sa ilalim ng Retold Community Support Program ng Whole of Nation Approach to End Local Communist Armed Conflict,
Nakipagdialogo ang lokal na pamahalaan kasama ang mga kinatawan ng national line agencies upang malaman at matugunan ang mga issue ng komunidad. Dinala din ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga serbisyo para sa mga residente ng Bauyan. This activity reflects the sincere commitment of the government to ensure that every barangay, especially LCAC identified communities, receive the necessary assistance and opportunities for peace development. Nagpintas na ada nangyayito iti wang na nakayaan dada pangalaan mi ti agad sa ang kami nga makapanid jay bangged nga daduma na kami nga senior. Mapintas na may yasideg ti pati tao. Mayat nung pagkakataon ti tao nga mga pati syudad ti bayan. Ang Retold Community Support Program ay isa sa mga mekanismo ng gobyerno tungo sa payapa at maunlad na mga komunidad. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News, Cordillera. Hinikayat ng PhilHealth Baguio ang mga miyembro na magpayakap na sa mga PhilHealth accredited facilities. Iba't ibang programa at serbisyo ng PhilHealth binigyang diin. Narito ang ulat ni Jonalyn Ponciano. Patuloy ang kampanya ng PhilHealth Baguio para madagdagan ang bilang ng mga magpapatala sa yakap program. Sinisikap ng tanggapan na abutin ang lahat ng mga barangay para mas maipakilala ang programa at marami ang makinabang sa libreng konsultasyon, laboratory tests, at gamot. Ang maganda kasi sa yakap, hindi lang para sa'yo, that will also cover your dependents. So, kung ikaw healthy ka, baka naman yung anak mo may dinaramdam, dalhin mo na for check-up sa yakap. So again, ang yakap kasi, yakap services, hindi naman yan limited. Unlimited yan. Kahit ilang balik-balik ka dun sa health center, maganda nga yung balik-balik ka para ma-avail mo. Kunyari, nag-prescribe si doktor ng good for 3 months na gamot, hindi mo na makukuha yung succeeding kung hindi ka ulit bumalik. Kasi ang ibibigay lang sa is good for 1 month na medication. So you have to go back for another release of the prescribed medicine hanggat makumpleto yung good for 3 months. Anya, ang yakap ay ang dating konsulta program. Kaya ang mga dati ng rehistrado sa konsulta ay hindi na kailangang mag-apply dahil meron na silang record. Nilinaw din ito na ang 20,000 pesos para sa gamot ay hindi ibinibigay ng cash sa mga kliyente. Ito ang maximum na halaga ng libreng outpatient medicines na maaaring makuha ng bawat benepisyaryo sa bawat taon. So pag nagpakonsulta na ako kay doktor, titingnan niya kung yung mga pangangailangan ko, yung mga gamot na kailangan like yung maintenance ng high blood o kaya depende kung ano yung nakita niya na need ko and magpa-prescribe si doktor. So after na nag-prescribe si doktor doon sa Yakap Center, pupunta ako doon sa mga accredited na gamot facilities. So PhilHealth is also accrediting pharmacies. So in Baguio City, meron tayong 12 sa ngayon na accredited gamot facilities where our patients could avail of the free medicines. Pero bago nga natin ma-avail itong mga gamot na ito, ang kailangan po is mag-register or mag-enlist siya sa isang yakap facility. Bukod sa basic healthcare, nag-aalok din ang PhilHealth ng iba't ibang packages gaya ng mental health, TB treatment, animal bite, maternity care, inpatient hospitalization, kabilang na ang no balance billing policy para sa mga government facilities. Jonalyn Ponciano para sa PIA News, Cordillera. Itinataguyod ng Department of Health Cordillera ang cervical cancer screening. Ayon kay Rack Tubanya ng DOH-CAR, ang maagang screening ay ligtas at nakakaligtas ng buhay. Anya, patuloy pa rin ang pagsasagawa nila sa 90-70-90 strategy para sa eliminasyon ng cervical cancer. Paliwanag nito, kailangang 90% sa mga babaeng edad 9 to 14 ay nabakunahan ng HPV vaccine.
70% ng mga kababaihang edad 30 to 65 ang dapat na screen at mula sa mga na-screen, dapat 90% ang na-refer at ginagamot, particular na ang mga may resulta o suspicious for cancer. Sa ngayon ay tumataas ang screening coverage sa rehiyon at inaasahang madaragdagan ito sa pagbili ng DOH-CAR ng karagdagang HPV DNA test kits. Ngayong buwan po ng Mayo bilang pag-obserba po ng National Cervical Cancer Awareness Month, atin pong alamin ang kalagayan ng cervical cancer screening. Tandaan po natin na mas nakakatakot po ang cervical cancer kaysa sa mismong screening procedure, no? And ang bakuna, screening at gamutan ay hindi lang po opsyon. Ito ang pagkakataon para hindi maging pasyente ng cervical cancer. Bakunahan po yung mga anak natin laban sa HPV, magpa-screening at huwag matakot magpatingin. Dahil sa tamang kaalaman at maagang aksyon, kayang maiwasan ang cervical cancer at mas maraming buhay ng kababaihan ang mapoprotektahan. Pinalalakas ng Department of Health Cordillera ang kanilang sistema at programa para mas marami ang maabot para sa HIV screening. Ayon kay Darwin Babo ng DOH-CAR, nasa 59% pa lamang ang kanilang na-diagnose mula sa target na 2,300 as of December 2025. Nasa 71% naman ang nakatanggap ng treatment o antiretroviral therapy, habang 59% ang tumatanggap ng antiretroviral therapy para sa viral suppression. Batay sa kanilang datos, kabuang 1,428 na ang kaso ng HIV sa Cordillera mula 1984 hanggang December 2025. Mula sa naturang bilang, 79 ang namatay. We still encourage the general public to always get tested for HIV. It is still free and of course it's fast, it's only 15 minutes and definitely it's confidential. Nagsagawa ng serye ng pakikipag-ugnayan ang pamahalaang panlalawigan ng Benguet sa National Capital Region para mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at industriya ng gulay sa lalawigan sa gitna ito ng patuloy na hamon sa merkado. Bilang bahagi ng nasabing hakbang, lumahok ang mga opisyal ng probinsya sa Fresh Agri-Produce and Vegetable Trade Fair sa Manila. Kasunod ito ng pagpapatibay sa isang resolusyon na humihingi ng tulong ni Mayor Isko Moreno sa pagbili at distribusyon ng mga gulay mula sa Benguet. Bilang suporta sa inisyatibo, nagtalaga ng lugar si Mayor Isko kung saan maaring direktang ibenta ng mga magsasaka ng Benguet ang kanilang mga produktong gulay. Nakipag-ugnayan din ang mga opisyal sa iba pang lungsod para suportahan ang mga magsasaka ng Benguet. Nakipag-dialogo rin ang mga opisyal kay Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro ukol sa hinaing ng mga magsasaka sa posibleng epekto ng pag-angkat ng gulay mula sa ibang bansa. Nitong May 11 ay binuksan ang Benguet Trade Fair sa Manila City Hall, kartilya ng Katipunan kung saan tampok ang mga highland products ng mga magsasaka at MSMEs. Nagsagawa ng prayer rally ang mga magsasaka at traders sa La Trinidad Vegetable Trading Post bilang pagpapahayag ng kanilang hiniing laban sa smuggling at pag-angkat ng gulay mula sa ibang bansa na nakaaapekto sa kanilang sektor. Si PIAUC Intern Laika Shane Corpus para sa report. Narito tayo ngayon sa trading post ng La Trinidad para sa isang prayer vigil laban sa smuggling. Suot ang itim na damit. Hiling ng ating mga magsasaka ang mas mahigpit na proteksyon para sa lokal ng ani ng Benguet. Binigyan diin ng mga grupo na hindi ang dami ng ani, kundi ang sistema ng pamamahagi ang tunay na ugat ng pagbagsak ng presyo ng lokal na gulay. So, ang rason kasi nila kung bakit nagkakaroon sila ng importation kasi mahal daw masyado ang carrot sa Manila. But actually, dito mababa. So, dito sa farm gate price, talagang mababa. Ang problema, kaya mahal sa Metro Manila because of the marketing system. Sa Manila yon, it's not really here. So, ang nangyayari niyan, dapat yun ang bantayan nila, yung marketing system. Kasi dahil gusto nilang pababain yung presyo ng carrot sa Metro Manila, nag-import sila. So, the problem is not here. Ang problema ay sa maraming marketing layers sa Metro Manila. So, dapat yun ang i-address nila na problema. Hindi yung mag-import sila, ang nasasakripisyo yung mga farm. Bukod sa isyu ng sistema, sinasabi rin ng mga magsasaka ang panganib sa kalusugan ng mga imported na gulay na may halong kemikal. Ayon kay Romeo Magayan,
Ang kawalan ng sapat na proteksyon sa prayer ang nagtutulak sa kanila sa bingit ng pagkalugi. Unang-una po regarding the smuggling. Kung tutuusin, yung taste ng ating production na kagaya ng carrot, mas masarap kumpara sa import na carrot. Tapos, yung hindi natin alam kung bakit yung carrot ay tumatagal ng ilang araw, yung sa atin madaling mapulok. Dahil ibig sabihin yung imported product na yan, may chemical na inilagay doon. Kaya mas mabuti na tangkilikin nila ang ating lokal na carrot para makaiwas sa anumang sakit na may bibigay. Kaya nga po humingi kami kung sana yung sinabi ni Councilor na may floor price ng gulay. Alam nila yan dahil kami ng mga farmer, alam namin yung production cost. Bakit sila hindi pa nila alam? Kaya po pwede sana ibigay nila sa amin yung hinihingi namin na floor price ng gulay. Pala naman po, kaming mga farmer kahit break-even yung lalabas na pinagbintahan namin, at least hindi kami malulugi masyado. Yun. Bilang tugon sa mga hinanaing na ito, naghain ng resolution ang sangguniang bayan ng La Trinidad upang formal na iparating ang kanilang pagtutol sa patuloy na importasyon ng mga gulay. Ayon kay Councilor Nestor Fangwan Jr., chairperson ng Committee on Trade and Industry, may sapat na supply ng gulay ang rehiyon kaya hindi kailangan ang pag-angkat. Sa aming banda, kahapon, nagpasa kami ng resolution. Ang munisipyo ng La Trinidad, ang Sangguniang Bayan ng La Trinidad, nagpasa ng resolution opposing the importation of carrots and vegetables kasi nga po ang paniniwala namin, sapat po ang supply natin dito sa Cordillera in general. We want more than from our President. We want more from our Department of Agriculture. You should listen to your people. Sa gitna ng dilim at nagliliwanag na mga kandila, umaasa ang mga magsasaka na mapakinggan ang kanilang tinig. Ang panalangin ito ay hindi lamang simbolo ng kanilang pagkakaisa, kundi isang hamon sa gobyerno na bigyang halaga ang bawat pawis at hirap ng mga lokal na bayani ng agrikultura. Panawagan ng mga magsasaka, buy local, buy fresh. Mula rito sa Trading Post ng La Trinidad, ako po si PIAUC Intern Laika Shane Corpuz para sa PIA News Cordillera. Tumulong ang mga kawani ng Sagada Municipal Police Station sa pag-aani at paghahakot ng mga repolyo ng isang magsasaka sa Mubo, Patay, Sagada Mountain Province. Ang mga gulay na ito ay ipinamahagi sa Eastern Barangays ng bayan. Detalye mula kay Valerie Jane Taguba. Sa gitna ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya at mamamayan sa Sagada, nagsagawa ng harvesting at hauling activity ang mga tauhan ng Sagada Municipal Police Station, katuwang ang mag-PTD, mga BPATs at mga miyembro ng komunidad. Ayon sa Sagada MPS, nagpapatuloy ang kanilang hauling at delivery operations ng mga repolyo sa iba't ibang barangay ng Sagada sa nakalipas na mga araw bilang suporta sa mga lokal na magsasaka at upang makatulong sa mga komunidad. Noong Mayo 12, kabuuang 3,600 kilo ng repolyo ang naipamahagi sa 19 na barangay ng Sagada. Sa isinagawang operasyon, umabot sa 250 kilo ng repolyo ang inani at idinala sa bayan ng Sadanga para sa distribusyon. Ang mga repolyong inani ay nagmula sa iba't ibang sakahan ng mga residente ng Sagada bilang bahagi ng pagtutulungan upang masuportahan ang mga lokal na magsasaka at matulungan ang mga komunidad na nangangailangan. Mula dito sa Bontoc Mountain Province, Valerie Jane Taguba para sa PIA News Cordillera. Mahigit 300 na beneficiary ng Special Training for Employment Program sa Mountain Province ang tumanggap ng starter toolkits mula sa TESDA. Layunin nito na masuportahan ang mga beneficiary sa pagpapatuloy o pagsisimula ng kanilang kabuhayan. Si Cheryl Itiu para sa balita. Inaasahang mapauunlad ang kabuhayan at oportunidad para sa mga benepisyaryo ng Special Training for Employment Program o STEP sa Mountain Province. Ang mga scholar ay nakatala sa iba't ibang programa tulad ng Driving NC2, Masonry NC1 at Cookery NC2. Tumanggap sila ng starter toolkits mula sa TESDA Mountain Province, katuwang ang opisina ni Representative Maximo Y. Dalog Jr.
Kabilang sa mga starter toolkits ang mga kagamitan sa pagmamaneho, mga kagamitang pangkusina at iba pang kagamitang may kaugnayan sa pagsasanay. After you receive these tools, usarin tayo manasayaan, usarin tayo for our livelihood, usarin tayo to increase or to uplift our living. The distribution of toolkits is more than just providing equipment. It is an investment in your skills, talents, and potential to build a sustainable livelihood in successful career. Layunin nitong matulungan ang mga benepisyaryo na magamit ang mga kasanayang kanilang nakuha sa pagsasanay at suportahan sila sa paghahanap o pagsisimula ng kabuhayan at oportunidad sa trabaho. Agyaman nakadang iti kakasto yung banbanag itad da kanyan para kanya nga nalpas ka nag-eskwela. Patatakot ko makatulong na kanyami dito yung banag ta at least usar mi iti naadal mi. Ang STEP ay isang community-based scholarship program ng TESDA na nag-aalok ng mga maiikling kursong technical upang mapabuti ang pagkakaroon ng trabaho. Mula dito sa Mountain Province, Cheryl Litio ng PIA Mountain Province para sa PIA News Cordillera. Tinanggap ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang ilang pangunahing livestock development project sa ginanap na seremonya sa Benguet Animal Learning Site and Techno-Demo Farm sa Tuba, Benguet nitong May 12. Kabilang narito ang Swine Multiplier Farm sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development Project na nagkakahalaga ng 3.1 million pesos mula sa Department of Agriculture. Ipinasakamay din ang sheep stocks na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos sa ilalim ng Genetic Sheep and Goat Expansion Project ng Bureau of Animal Industry. Nagpasalamat si Governor Melchor Diclas sa lahat ng kanilang partners para sa kanilang suporta para maging posible ang mga proyektong ito. Binigyang diin naman ni DEICA Regional Director Janeline Dawayan na mahalaga ang mga nasabing proyekto, lalo na sa pagpapaunlad ng livestock production practices sa rehiyon. Naglaan ng Dole Cordillera ng 5 milyong piso para sa implementasyon ng tupad program sa Banawe, Ifugao. Kabilang sa alokasyon ang gagamitin para sa implementasyon ng programa para sa rehabilitasyon ng Batad Rice Terraces na una nang nasira sa nagdaang bagyo noong nakaraang taon. Bahagi rin ng pondo ang gagamitin naman para masuportahan ang restoration initiatives ng iba pang naapektuhang barangay sa bayan. Una nang nagsagawa ang pamahalaang lokal at dole ng on-site assessment sa kalagayan ng lugar. Nagsagawa ng exploratory survey ang Community Environment and Natural Resources Office para Celes Alias Barlig Mountain Province kamakailan. Layunin nito na masuri ang presensya ng Philippine Eagle at maidokumento ang lahat ng wildlife species sa lugar. Bagamat walang namataang Philippine Eagle sa isinagawang aktibidad, naobserbahan ng ilang wildlife species kabilang na ang Philippine Serpent Eagle at Oriental Honey Buzzard, Warbling White-Eye, Metallic Winged Sunbird at iba pa. Ang resulta ng survey ay nagpapahayag ng natatangi ecological significance ng Mossy Forest ng Barlig na nagsisilbing tirahan ng maraming wildlife species. Matatanda ang kilala ang lugar sa kanilang traditional forest management systems gaya ng Kiakay o Kakay na nakatulong sa pagpreserba sa likas na yaman. Bilang pagtataguyod at pagkilala ng katutubong kaalaman sa mga kabataan, inorganisa ng National Commission for Culture and the Arts ang isang lecture at workshop tungkol sa gandang beadwork and embroidery sa Museo Cordillera. Special guest sa aktibidad ang manlilikha ng bayan na si Amparo Mabanag. Narito ang ulat ni PIA-UC intern Ellie Borge Lardizabal. Hilig mo rin bang tumukla sa matuto ng iba't ibang tradisyon at kultura? Inihandog ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA dito sa Museo Cordillera, Baguio City ang lecture at workshop para sa gandang embroidery at beadwork. Nitong May 12 to 13, 2026, inilunsad ng NCCA ang nasabing aktibidad na may temang Continuity by Means of a Needle. Ayon kay Commissioner Reden S. Ulo, pinuno ng Gamaba Executive Council, isang malaking hakbang ito para maipakilala at mas mapalawak
ang kaalaman ng komunidad sa tradisyon at kultura ng Gadang community. It's very important, very vital kasi part ito ng cultural identity ng isang komunidad, especially sa Gadang community. So ito ay isang platform para mas lalong makikilala ang ating cultural heritage, both tangible and intangible cultural heritage. Labis namang natuwa ang manilikha ng bayan na si Amparo B. Mabanag sa dami ng dumalo sa nasabing event. Para kay MB Mabanag, mahalagang malaman ng ibang tao ang kultura ng kanilang tribo. Para sa akin, sir, mahalaga para yung malaman din ng mga ibang tao o ibang lugar ang kultura namin. Gadang at saka yung lahat ng mga ginagawa namin na parang ibabawal namin at saka gusto namin, ganun. Para malaman din nila, para hindi lang nila basta-bastahin yung namin. Sir. Kuwento ni John Anthony Tirado, isang estudyante ng Cultural Arts sa UPB, hindi naging madali sa kanya ang workshop noong nagsimula na sila, sapagkat unang beses niya itong sinubukan. Kaya naman labis na tumatak sa kanya ang kagandahan ng gadang beadwork at embroidery. Yung una, akala ko madali lang siya. So, yun, pagtingin-tingin ko sa mga masters, mga beadworker masters, akala ko madali lang. So, nung gumawa na ako, akala ko madali lang, pero mahirap pala siya. Pagbibigay diin naman ni Candice Martinquilla, isang estudyante ng Bachelor of Arts in Social Sciences Anthropology, maraming aspeto ng isang tao ang maaapektuhan kung tuluyang nakalimutan na nito ang kultura at tradisyon, kaya naman ikinagalak niya nang makita niyang maraming kabataan ang dumalo sa nasabing aktibidad. Sa province kasi namin, may mga traditions na nagde-decline. So for me, sobrang refreshing makakita ng mga kabataan na interested pa rin to continue the traditions that they had. Hindi natin may pagkakaila ang lubos na kahalagahan ng tradisyon at kultura sapagkat ito ang nagsisilbing tulay upang magkaisa ang mga komunidad. Mula rito sa Museo Cordillera, ako po si PIAUC Intern Ellie Lardizabal para sa PIA News Cordillera. Alam mo, Clint, napakaganda ng workshop na ito para hindi tuluyang maglaho itong kultura na sinimula ng ating mga ninuno. Totoo, at sana nga ay sa training na ito ay may na-inspire na kabataan na gustong ipagpatuloy itong makulay na kultura dito sa Cordillera. And of course, sana mapalawak pa ang area kung saan ipatutupad itong workshop na ito para mas marami ang matuto rito. Oo nga, aabangan natin yan. So yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din po sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Kasingan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes, Naimbag Amalam.